Mga kwento ni Felmo. Matapos lamang noon ay umalis na kagad ako. Hinabol pa ako ni Rosalinda at hinila ang kamay ko. Napakahigpit ng pagkakahawak niya na parang ayaw kong pakawalan nun. Tapos may ngiti pa na parang kinikilig eh. Wag daw muna akong uuwi. Doon daw muna ako kasi nga magpapasalamat pa yung mga magulang niya. May ibibigay din pera nun. Sabi ko kung may ibibigay, ipatid na lang sa amin. Basta uuwi na ako. Alam niyo ba kung anong ginawa nitong si Rosalinda? Hinalikan ako sa pisngi, Sir Seth. Tapos sinabing mag-iingat ako. Pogi yarn. Hindi nga ako nakagalaw nun eh. Hindi naman sa nagmamalabis pero maganda din yun si Rosalinda. Chubby pero may alindog yun. Bahala na nga kayo mag-isip para sa akin basta umuwi ako nun eh. Habang naglalakad, nanghihinayang naman ako. Bakit si Delilah pa talaga? Bakit hindi na lang sila nagpalit ni Rosalinda ng katauhan? Halong pagkainis, pagkadismaya, pagkahiya sa sarili at syempre, kirot sa puso. Hindi naman pwedeng pumatol ako sa aswang. Masisira yung reputasyon ko nun. Isa pa, nagulpi ko na yung nanay eh. Ano pang maiharap ko sa kanya, di ba? Basta nung makarating ako sa amin, lampas na yun 2:00 na madaling araw. Si Tio ay nagising sa mga kagaskas na ginawa ko. Pinuntahan niya ako. Kinamusta? Kinamusta din ang kalagayan ng buntis. Sabi ko ayos lang. Hindi na yung gagambalain pa. Ginulpi ko lang yung aswang. Walang iya ka, bakit hindi mo pinatay? Dati naman pinapatay mo ah. Hindi ako nagsalita nun. Totoo yun, Sir Seth. Pinapatay ko talagang aswang. Telang pula ang ginagamit ko dito. Masusunog kasi ang lalamunan nito sa sakal ng tera. Pero pinakawalan ko. Hindi ito dahil sa wala akong karapatang humukom. May kaparapatan ako kasi nga, kampo ng dilim yun eh. Masyado lang akong apektado sa tama ko kay Delilah. Sabi pa ng Tio, lagot kami noon kapag nagtawag ng mga kasama. Malay ko daw na may iba pa ito at sangkatutak yon. Naisip ko din naman yun pero lumung-lumo na kasi ako. Gaya ng sinabi ko, nasaktan ako noon. Mapapalaban ako nitong animal ka. Sarap mong dagukan. Gulo to, alam mo ba yun? Kahit ano pang sinabi ng Tio ay hindi ko talaga kinikibuan. Hanggang sa napatanong ito kung anong problema. Dito ko na sinabi ang totoo na nanay ni Delilah yung aswang. Tapos napaibig na ako sa babaeng yon. Dagdag ko pa ito yung babae doon sa may ilog. Yun ang Delilah. Aswang pala ang mga yon. Tumabi sa akin ang Tio. Tinapik ang balikat ko. Para bang naiintindihan na ako nito. Sinabi pang hayaan ko daw at hahanap siya ng paraan. Nagtanong naman ako sa kung anong gagawin niya at hahanap siya ng paraan nun. Bakit hiniwalayan ka ba? Huwag ka mag-alala, kakausapin ko. Napabuntong hininga ako ng malalim at lumukob sa pagkatao ko ang labis-labis na pagkainis nun. Inalas ka ako eh. Simpleng-simple lang ang pagkabigkas pero maliwanag pa sa sikat ng araw na binabanatan ako nito. Pwede bang umalis ka muna, Tio? Nagdidilim yung paningin ko eh. Hindi pa naging kami. Pinagdadasal ko na maging kami tapos nalaman kong aswang sila. Kala ko forever na eh. Tapos ngayon hahanapan ako ng paraan para magkabalikan. Sinalo ko pa yung sermon mo tapos timang ka din pala. Biro lang naman. Ang ibig kong sabihin, hahanap ako ng paraan para ilayo yung sitwasyon sa mga aswang. Kakausapin ko yung ginulpi mo. Kahit ano pang irason mo, Tio, taob pa rin yung arenola sa'yo. Anong kakausapin mo yung ginulpi ko? Takot ka ba sa aswang? Ang dami mong mga palamuti dyan sa bahay mo eh. Tingin mo lalapit dyan yung aswang? Nagkatawanan na lamang kami nun. Nag-uusap kami ng Tio. Yung seryosong usapan.
Wika niya ay titiktikan niya yung bahay sa may ilog. Titingnan ka kung magpapakita pa ba yung nilalang. Dagdag pa niya, alam ba daw ito ni Delilah? Kako hindi, na hanggang doon lamang sa nanay niya. Na sinabi kong nanay niya si Delilah. Pero hindi naman alam noon kung anong kaugnayan namin ng anak niya. Hindi din ako pinansin ito na nakapuslit ako sa kanila. Pinaliwanag ko yung lahat, na yung tirahan kung saan doon nakatira ang inaaswang. Doon din banda ang bahay nila Delilah. Nagkita kami ni Delilah doon. Nakapunta pa ako sa mismong tirahan at nakaamoy ako doon ng aswang. Hindi ko lubos mapagtanto na sila na pala yun. Tapos gumala at syempre parang magkasintahan. Nakulang na lamang ang sabihin ko yung totoong nararamdaman ko kasi nga nagpapahiwatig din yung babae nun. Tapos nabaliktad o nabasag pa ang lahat. Umuwi ang tiyo nun. Ako naman inabot na lamang ng umaga ay hindi ako nakatulog talaga. Ultimong konting antok ay hindi ko naramdaman. Hindi mawala-wala sa isipan ko si Delilah. May parte sa akin na ayoko na sa kanya pero nilalasan na naman ako ng bugso ng damdamin ko. Kaya pumipili talaga ako kung saan ako papanig. Maya-maya ay tinawag ako ng tiyo. Sabi nito ay pupuntahan daw namin ang bahay. Pakikiramdaman ng kinikilos na babae. Baka kasi ang pagpuslit nito sa lugar ay dito na balag mamugad. Tapos doon sa bayan mamimiktima. Inabutan pa niya ako ng kape. Palalain ko daw ang tama para hindi na talaga ako makatulog. Kita nyo, ang seryoso tapos may pahabol na banat. Pero tama ang tiyo Arman. Baka nga nagtayo ng bahay bakasyonan nito para gawing tambayan kapag namiktima. Para malayo sa pagdududa ng mga tao. Sumang-ayon ako kay tiyo. Kasi silang pa lamang ng araw. Napakaanghang ng mga mata ko noon. Pero hindi ako inaantok. Habang patungo kami sa lugar ay binababa ko ang karga ko. Si tiyo ay walang dalang tangan. At alam kong binababa na rin ito ang sariling karga sa katawan. Dalawa kasi ang gamit ng tiyo noon. Sa katawan at sa tangan. Pero mas nakatuon talaga siya sa mga tangan. Nung makarating kami sa lugar ay wala si Delilah. Ang naroroon lamang ay ang lalaking brusko na maputi pero matanda na. Parang tatay ng dalaga eh. May mga kasama yon. 2 karpentero na taga sa amin. Itong tatay ng dalaga, naiisip ko na hindi ito aswang, na baka tao lang. Maaaring si Delilah lamang ang aswang. Nanay nito at ang kapatid na nasa sentro ng Iloilo nag-aaral. Pasimple lamang kaming lumapit. Bumati at nagpakilala. Nagtanong naman ang tatay nitong si Delilah sa kung anong sadya namin doon. Sabi ng tiyo ay gusto lang makipagkilala. Na may bagong nakatira sa lugar tapos magkakalapit lamang ang bahay nun. Napakaamo pa ng mukha ng tiyo nito. May patingin-tingin pa ito sa ginagawang bubungan ng beranda. Makikitang parang napaka-inosente. Magaan naman makitungo itong tatay ni Delilah. Hanggang sa ano ba itong ginawa ng tiyo at parang nalipasan natin ng gutom. Nagtanong pa naman patungkol kay Delilah. Rekta yun. Tapos sinabi pang yun daw ang sadya namin. Na manliligaw daw sana ako tapos inamin niyang pamangkin niya ako at hindi daw napapanatag gawa ng nagkakagusto talaga umano ako sa dalaga. Para nga daw magpapatiwakal ako nun eh. Sarap tuntukin sa mata. Sobrang seryoso pa na mukha nito tapos hindi lumilingon sa akin eh. Ito namang tatay ni Delilah. Napatingin sa akin na para bang kinikilatis ako nito mula sa daliri ko sa paa hanggang sa ulo. Nayatuloy ako. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Gusto ko sanang umalis pero sumabat naman itong lalaki. Nabanggit daw ng kanyang anak na may binata o manong nadulas tapos tinulungan niya. Mabait na binata daw ito at sobrang maginoo at ako na ba umano yon. Kinorner na ako ng tiyo. Kala ko pa naman magmamasid lang.
Imbis na imbestigahan na ba, ibinenta ako. Kaya ang sabi ko baka ako nga yun. Ako lang naman yung nadulas dyan sa may ilog eh. Nilalapitan ko ang tiyo pero lumalayo ito sa akin. Ayon naman sa tatay ni Delilah, wala daw ang anak niya doon. Inaasikaso daw nitong nanay. Nabalitaan niya pang lumabas daw ng bahay. Iniwan umano yon ng katinuan at umuwing may maraming pasa. Baka umano na pagkadiskitahan ng kung sinong mga tambay. Mamaya daw ay uuwi ito tapos si Delilah naman ang magbabantay sa mga karpentero. Baka maya-maya lang ay dadating din yon. Matapos makapagsalita ng tao, etong si Tio ay nakita kong nanlaki ang mga mata. Napatingin pa ito sa akin tapos napansin ko ang pag-thumbs up nito ng simple. Doon ko nakuha ang diskarte niya. Ginawa niya yung pagbubukas ng usapan mula kay Delilah patungo sa akin para kumagat ang tatay ni Delilah at magkwento ito patungkol sa mga kaganapan. Napangiti ako. Pero ang lupit nun, hindi ko kasi inaasahan. Nagkunwari ako nag-aalala. Wika ko pa, kawawa naman. Hanggang sa nagsisimula ng maglibot si Tio nun. Hindi ako nagpapahalata na nakamasid ako dito. Naroroon lamang ako sa may gilid ng beranda. Inalok pa ako ng kape. Sabi ko naman tapos na akong uminom. Maya-maya ay nawala si Tio. Sinipat ko ito pero wala na talaga. Hanggang sa namalayan ko na lamang na naroroon na ito sa tawid na ilog. Tumawa ang tatay ni Delilah. Pinagkakatuwaan daw ako ng tiyo ko. Iniwan na lamang ako doon. Pero wag daw ako mag-alala, gawa ng ayos lang naman daw sa kanya. Mabait naman daw ako tingnan. Nginitian ko lang ito. Tapos ay umalis na ako noon. Hindi ako tumawid ng ilog. Makikita kasi kaming dalawa ng tiyo. Alam ko na kung anong ginagawa niya doon. Ilaalam nito ang mga bakas pero sobrang bilis naman makatawid. Kung sa bagay may abilidad talaga itong si tiyong nakakamangha. May mutya itong si tiyo na sobrang lihitimo. Kasundong-kasundo niya pa ang gamit niya. Kumbaga, kung ano ang karga sa katawan. Sumasabay itong tangan niya. Ang tawag sa mutya niya na ito, tagulinong. Ito yung mutya na pinakamalakas na sa bulag. Sa bulag lang. Wala kasi itong dalang proteksyon. Basta ultimo ang katawan maitatago nito. Pagkakamalan mo lamang siyang isang puno kapag napapadaan ka sa harapan niya. Minsan nga natakot na ako nito eh. Nakatanggap talaga ng sampal ko. Nagtaka ako nun kung bakit may putol na puno sa gilid ng bahay. Sa kalagitnaan ng gabi yan ha. Lumabas ako nun tapos sinuri ko talaga. Aba, binulaga ako, Sir Seth. Kaya ayun, sinalubong niya yung malaking palad ko. Maliit na tao itong si Tio. Parang sila lamang din ng tatay ko. Ako kasi nagmana sa nanay at ayon sa tatay ko malalaking tao yung angkan daw ng nanay ko noon. Yung tindig ko maabot na ng sa 6 na talampakan. Diba, hindi naman ito regular na tindig ng karaniwang Pinoy. Kaya ultimong ang mga aswang hindi nakakapalag. Malaki din kasi ang tulong nitong tangkad at haba ng galamay ko. Gumilid lamang ako sa tipasan noon. Tapos umupo ako sa may nakausling bato. Sa pwesto ko, hindi ko natanaw ang bahay. Pero nakikita ko ang tiyo sa kabilang banda. Parang baliw tingnan. Parang naghahanap ng gagamba. Halata talaga na may hinahanap. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi ito mapaghalataan ng tatay ni Delilah. Sensitibo pa naman ito lalo na't may matinding lihim sa pamilya. Napakatagal ng tiyo. Naroroon pa rin ito. Hanggang sa napadako na talaga yon sa may liblib. Naiinis na ako noon. Kumikilos lang kasi siya mag-isa. Hinintay ko na lang. Pero mga kalahating oras ata ako, nakita kong paparating si Delilah. Nasa unahan ito mula sa tawid ng ilog. Ito yung daanan patungo sa nayon at bayan. Dali-dali akong gumapang noon sa may mataas na damo.
Nagtuloy-tuloy hanggang sa mapadako na ako doon sa itaas at hindi na talaga makikita pa. Ang naiisip ko kasi noon, mag-uusap sila ng tatay niya. Tapos sasabihin nito na naroroon ako para bumisita. Paano kung magbanggit si Delilah na bumisita din ako doon sa bayan, di ba? Tapos gumala pa kami. Di basaging diskarte ng tiyo noon. Hindi talaga ako na nagpakita. Umuwi na lamang ako sa amin. Hindi pa bumabalik si tiyo. Inabot na lamang yun ng tanghali. Sa hindi ko inaasang pagkakataon na habang nagninilay-nilay ako noon sa tapat ng altar, narinig ko ang boses ni Delilah. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko siyang paparating. Kinakabahan ako at baka alam nito ang nangyari kagabi. Sobrang ingat ko kagabi pero baka sa pagkakataong yun ay nakamasid siya sa ginagawa ko. Pero ayun nga, hindi naman galit tingnan eh. Lalo na noong medyo malapit na ako. Nakangiti ito pero halatang namamaga yung mga mata niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Minamasdan ko lamang siya habang palapit sa beranda. Nang bumungad na ito ay tinanong ako sa kung anong problema. Nakasimangot kasi daw ang mukha ko tapos parang kulang sa tulog nun. Nakatitig lang talaga ako. Blanko ang isipan ko. Nag-aagaw sa loob ko ang pagkamuhi sa kanya at bugso ng damdamin ko noon. Hanggang sa bumuntong hininga ako noon at tumupo sa beranda. Naiisip kong hindi na tama na maglihim pa. Para na rin matahimik na ang kaluluwa ko. Prinangka ko siya. Kako, aswang kayo. Kilala na kita. Yung nanay mo, ako ang nakaharap noon kagabi. Albularyo ako, Delilah. Kung nagtatago ka sa pagkatao mo, mas nagtatago ako sa pagkatao ko. Nakilala kitang normal. Nagustuhan kita. Napaibig na nga ata ako sa ganoon kaikling panahon na pagkakakilala at pagsasama natin eh. Pero nang malaman kong aswang ka, parang nawala lahat. Ikaw yung tagamasid ng nanay mo habang sinasagawa niyang pambibiktima sa buntis dun malapit sa inyo, di ba? Huwag ka magkakamaling gumawa ng kilos na hindi magugustuhan ha. Binantaan ko na yung nanay mo. Sa oras na umulit pa siya o alinman sa inyo, papatayin ko. Diretso yun. Sinabi ko na lahat. Para na rin isang bagsak na lang. Gusto kong pagkatapos noon ay aalis na ito. Pero mali ako ng akala. Alam niyo kung bakit? Bigla itong umiyak. Napaupo sa lupa. Para bang binagsakan ito ng problema. Iyak ito ng iyak at ang tagal niyang nagsalita. Ako naman noon ay tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Hanggang sa narinig ko ang paglangit-ngit ng kawayang sahig sa beranda. Pagsipat ko ay umupo ang babae doon. Si Tio ay nakikita ko na. Paparating na ito. Akala ko ay lalapit sa babae para itabo yun pero lumihis ito ng daan. Yung mga mata pa niya ang likot. Para bang gustong magkausap kami ni Delilah. Walang kibo yun. Halatang halata ang gusto niyang ipahiwatig. Hindi ko alam kung tama pa ba ito. Baka nagkaroon ng saltik mula ng iwan ng asawa. Paiba-iba kasi ang ugali ng tiyo ko. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Delilah. Humingi ito ng tawad. Pero nagulat daw talaga siya sa sinabi kong yon. Hindi niya ito inaasahan. Nagsabi lamang ang kanyang tatay na bumisita daw ako tapos umuwi. Kaya pinasundan ako ng tatay nito kay Delilah. Dagdag pa niya. Mali umano ang lahat ng naiisip ko sa kanya. Ang tama lamang ay yung patungkol sa kanyang ina. Hindi daw siya ang tagamasid. Siya ang sumisita dito kapag umaalis nun. Hinahanap niya kung saan nagtutungo. Nawawala na lamang kasi ito bigla. Lubang hindi na umano napipigilan pa ang sumpong nito kaya nga daw sila nagpatayo ng bahay sa bukid. Gumastos na malaki dahil doon daw nila ipupuslit ang nanay niya. Itatali nila ito sa oras na sumpungin nun.
Hindi niya din inaasahan na albularyo pala ako. Doon pa lang sa mga sandaling yun niya nalaman kaya sagad talaga ang kanyang pagkabigla. Muli niyang nilinaw na hindi siya aswang. Kahit umano tingnan pa siya, kahit suriin, hindi niya umano namana ang pagiging aswang ng kanyang ina. Posible umanong yung isang kapatid niya pero hindi daw siya. At kung hindi dahil sa kanya, marami na umanong naging biktima ang kanyang nanay. Mahirap daw ang kalagayan niya. Naiipit siya. Lalo na't napapaibig na rin daw siya sa akin noon. Natatakot daw siya na baka malaman ko na aswang ang nanay niya. At lalo na doon na ipupuslit sa bahay dyan sa ilog malapit sa amin. Ngayong alam ko na daw, humingi siya ng tawad. Nakakahiya daw yon. Pagkatapos nito ay nagpaalam na itong aalis na. Nanlamig ako noon. Alam kong nagsasabi ito ng totoo. Damang-dama ko eh. Tapos nalubag pa yung damdamin ko nang aminin niyang iniibig niya pala ako. Naks. Ngayon ang tanong, anong gagawin ko, di ba? Naiintindihan niyo naman ako, Sir Seth. Rare na rare po yung karanasan ko. Bagay na ito ang kahulugan ng mga sinabi ko kanina. Nakakatakot pero may twist. Kahit nga ako gulong-gulo eh. Magdududa, nawala yung pagdududa. Nagduda ulit tapos ngayon, hindi pala siya aswang. Tama naman ako ng sinabi, diba, na kapag tumatanda na yung aswang, mahirap nang kontrolin ang sumpong nito. Parang babalik sa pagkabata na sobrang pusok noon. Matanda naman talaga tingnan ng nanay ni Delilah. Tingin ko nga'y nakapag-asawa ito pero yun pang mga sandaling malapit na mag-menopause. Matanggal tumanda ang aswang kapag napapanatili ang pagkain nito ng sariwa. Pero siguro dahil sa pinipiling mamuhay ng normal kaya ganoon na estado kahit gabunan pa. Pero kahit papano no, matinik na aswang pa rin ito. Nakikita kong nakayuko si Delilah habang papalayo. Namayani na ng tuluyan ang bugso ng damdamin ko noon. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na totoo talagang nakatadhana kaming dalawa. Hinabol ko siya at nang maabutan ko ito ay niyakap ko habang nakatalikod noon. Mahigpit na yakap na ayaw ko siyang pakawalan. Para bang nagulat ito tapos natigil yun sa pag-iiyak. Maya-maya ay nagtanong siya sa kung ano daw ang sadya ko. Sinabi ko naman iniyakap ko lang siya. At sinabi ko ang nararamdaman ko. Humingi ako ng tawad. Mapusok ako pero madali lang magbago ang isip ko noon. Pero sa mga sandaling yon, hindi na. Nawala na akong pakipa. Mapaaswang man siya o hindi. Mamahalin ko siya. Pero mas maganda talaga kung hindi aswang. Humarap ito sa akin. Nakatingala yun, gawa ng mataas ako eh. Kinalawit niya ng mga kamay niya ang leg ko. Tapos nilapat niya ang ulo niya sa dibdib ko noon. Tinanong niya ako kung kailangan ko pa ba umanong manligaw. Gawa ng napaamin na siya. Yun naman daw talagang nararamdaman niya. Kahit na maiksing panahon lang kaming nagkakilala, nung isang araw lang. Pero hindi niya daw alam kung bakit parang may nagtutulak sa kanya palapit sa akin. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako noon. Hinila ko ang kamay niya pabalik sa bahay namin. Tuwa na may agam-agaman yon pero maluwag na ang loob ko. Wala na itong sekreto at gayon din ako sa kanya. Sa makatuwid, wala nang nakatago pa sa aming dalawa na siyang sobrang ganda sa pakiramdam. Ito namang tiyo ko naroroon, nakaumang sa pinto ng bahay niya. Dilat na dilat ang mga mata nito. Tapos nakatakip pa yung kamay sa bibig. Inangat ko naman yung kamay ko tapos sumenyas ako sa kanya ng kamao. Dito, nakapag-usap na kami ng maayos. Naging kami. Pinilit ako ni Delilah na suriin siya. Bagamat umano alam niyang hindi siya aswang pero araw-araw pa rin siyang binabagabak. Malay niya, baka sumpungin na lamang siya nun, diba? Sinuri ko naman ito.
Ito mga isisiwalat ko, Sir Seth, pamamaraan ito para malaman ng isang tao kung aswang ba o hindi. Simulan natin sa una. Kinapa ko yung pisngi niya. Tapos dito sa ilalim ng tenga naman. Kung aswang dapat nakausli o malaki pero hindi naman. Ito yung kinakapitan ng panga. Kapag medyo nakausli at malaki, isang pahiwatig na aswang ang isang tao. Pangpersahan yan para mas malakas ang pangkagat. Doon naman sa pisngi, ang kinapa ko dito ay ang mga ugat sa mga ngipin. Pinakasensitibo na dyan ang ugat sa pangil. Kapag sobrang haba, aswang yan. Makakapa talaga ang makapal na buto na kinakapitan ng mga ngipin. Pero kapag normal na tao lang wala kang makakapang kakaiba. Bagkus parang karaniwang postura lang ng bungo. Sunod naman ang batok. Kinapa-kapa ko din yon. Pero wala din. May makakapa kasi tayo sa puno ng batok. Ito yung kinakapitan ng bungo natin. Kapag malaki at matulis, aswang yan. Alam niyo kung bakit? Uusli kasi ang mga yan kapag sinumpong. Hindi ko maipaliwanag dito ng mas malinaw. Basta, irregularidad sa mga buto ang makakapa dito. Hanggang sa may pangiyuran o bewang, lahat ng nakahilerang backbone. Bakat-bakat yan sa likuran kahit pa mataba ang isang tao. At kapag ganyan, aswang yan. May mga tao namang may abnormal na mga buto sa likod pero hanggang umbok lang pero hindi matutulis. Kapag matulis, ayun, aswang nga yan. Dito naman sa mata, karaniwan na dyan kapag ang refleksyon ay baliktad. Yan ang pangunahing pangkilatis sa mata. Pero may mga aswang kasi na sobrang utak Alam nila ang diskartihan kapag may nakatitig sa kanila. Sa daliri naman parang ganun lang sa pagsuri sa pisngi. May makakapakang matigas na bagay sa ibabaw o ugat ng mga kuko. Taluban kasi ng kuko yan Napansin niyo yung mga kuko ng aso, diba? May nakaumbok sa ugat ng kuko. Yan, katulad yan ng aswang. Sa may lalamunan naman, maitim ang kampana ng lalamunan. Sobrang itim na malayo sa iba na karaniwan lang. Alam niyo naman siguro yung kampana, di ba? Makikita niyong nakalambitin lang. Kapag itim, aswang yan. Itim o hindi naman kaya may pagkaberde. Sa organikong pamamaraan ng karaniwang paghilatis ay ang abo at asin. O hindi naman kaya asin at apog. Paghaluin lamang ito tapos ipahid sa kung saan mo gusto ipahid sa katawan ng isang tao. Kapag umusok, aswang. Pwede ding bunot lang na sinigaan. Tapos ay lalagyan lamang ng langis na himag at kamangyan. Sisimangot talaga ang mukha at magwawala. Yan ang po ay kapag papayag ang isang tao o hindi naman kaya nagpapasuri ito. Dahil sa pakiramdam ng taong yun, iyayanggaw siya. Ganun yung gagawin. Madagdag ko din, Sir Seth, na ang may mabahong bibig ay aswang din. Yung tipong masahol pa sa bulok na hayop. Yung kahit anong sipilyo mabaho talaga. Kadalasan sa mga may mababahong bibig kahit saan yung tao ay mga balbal. Nakabuntot na sa kanila ang amoy nila kahit pa ilang beses maligo. Lalo na kapag nasaan yung mga aswang. Sa karunungan naman maraming pamamaraan po sa karunungan. Purong orasyon lang pero unang bitaw ng talandro. Sisimangot ng mukha ng nilalang. Lahat ng pamamaraang ito ay ginamit ko kay Delilah. Pero lahat naman na yon, nakapasa ito. Sa makatwid, hindi siya aswang. Niyakap ako ni Delilah. Nagpasalamat yun sa akin. Ang OA naman pala nitong si Delilah. Maliit na bagay lang kasi yun tapos ang lakas na ng tama nito sa kanya. Hinatid ko ito pagsapit ng hapon. Napagkwentuhan pa namin ng kanyang ina sa kung kailan ito ihahatid sa lugar na yon. Dagdag ko pa kapag naroroon na ito ay pwede ako maging bantay. Para kahit papanay maging selyado talagang seguridad ng lugar. Napangiti si Delilah. Ang sabi pa nito, mabuti umano at binugbog ko lang. At hindi pinatay. Sabi ko naman,
Pinatay ko na dapat yun kung hindi ko lang nalaman na nanay pala niya ito. Mabuti, sinuri ko muna. Ang tugon naman ni Delilah, napakalaki umano ng sugat ng kanyang ina sa may liigan. Ano daw ang ginawa ko doon? Sinabi ko na lamang na mahirap ipaliwanag. Pwede ko namang sabihin sa kanya pero mahabang oras ang kinakailangan. Basta, sinabi kong sanhi ito ng panyo ko o bandana. Isipin niyo, Sir Seth, nagiging sumsuman lamang namin ang nanay niya sa kwentuhan na para bang sanay na ito. Para ding ayos lamang sa kanya na mawala ang kanyang ina. May malasakit man siya pero hanggang dun lang. Mas may malasakit pa ito sa biktima. Nang makarating kami sa kanila, humarap yung karpintero. Sinabing umuwi daw yung tatay ni Delilah. May bumisita daw kasi kanina. Saktong pag-alis yun ni Delilah patungo sa amin. Ang sabi nito, patay na umano ang nanay niya. Nagpatiwakal. Nagkatitigan kaming dalawa nun. Nakita ko ang paglungkot ng mukha niya. Kaagad ko namang sinabihan na dahil ito sa akin. Baka siguro hindi niya kinaya ang sakit ng sugat sa leeg at nagpakatiwakal na lang. Pero ayon kay Delilah, mali daw ako. Noon pa man daw ay nagsasabi ng nanay niya na kapag sinumpong, patay na lamang siya. Patayin daw dahil hindi na nito kontrolado ang sumpong. Maliban na lamang kapag nahihimasmasan. At siguro, dahil sa may nakakaalam ng albularyo sa kung paano gumalaw ang kanyang nanay, nagpatiwakal na lamang ito. Natitiyak din kasi ng nanay ni Delilah na pabalik-balik lamang ang magiging sumpong nito at mamimiktima. Kaya imbis na mamatay sa kamay ng albularyo, tinapos na lamang nito ang sariling buhay. Galit ka ba? Patawad. Hindi ko naman alam na nanay mo yung gumambala sa buntis. Trabaho ko ito. Ang protektahan yung mga tao. Sinabi lamang ni Delilah na nasaktan siya pero hindi siya galit. Kahit daw siya, gagawin niyang ginawa ko. Tama daw ako. Huwag ko daw sasihin ang sarili ko. Hindi daw ito makakaapekto sa amin. Ultimong sa tatay niya. Nalaman na ng tatay niya na nagulpi nga sarado ang nanay niya kagabi pero anong ginawa ng tatay niya? Nanatili lamang doon sa may liblib na yon. Tanggap na umano nilang mamamatay ang kanilang ina. Kahit na sobrang sakit. Para saan pa umano na protektahan siya? Para madamay pa yung buong pamilya. Dito ko napagtanto na matapang na dalaga itong babae. Naging kami ni Delilah hanggang sa tuluyan na nagkamabuti ang loob at nagpakasal. Opo, Sir Seth. Asawa ko si Delilah. Kaya mabilis kong nabuo ang kwento kasi nga kasama ko siya. Nagpapalipat-lipat ang point of view namin. Sa ngayon ay alaala na lamang ang lahat. Nga pala, yung kapatid ni Delilah, aswang. Nagmana ito sa nanay nila. Lalaki yon. Pero nang malaman na ako pala ay albularyo ay lumayas ito. Natakot, lalo na nang malaman din ito na ako ang nakasugpo sa nanay nila. Pwede namang hindi na lang siya umalis basta magtinulang Pilyo siguro. Maraming salamat Sir Seth sa pakikinig sa kwentong ito. Hanggang dito na lamang po ito. Naway marami pa kayong kwentong maibabahagi. Lalong-lalo na sa karanasan naming mga manggagamot o sa mga simpleng taong may karanasan patungkol sa kababalagan.